602. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. Dos por dos. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. Dos por dos. Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por dos. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na Dos por Dos. Huling araw po ngayon ng mga driver at operator ng mga PUVs o Public Utility Vehicles upang mag-consolidate ng kanilang prangkisa sa ilalim ng PUV Modernization Program. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagsabi na hindi na palalawigin pa ang April 30 deadline ng consolidation na unang bahagi ng nasabing programa. Ito po ay nangangahulugan na sa sandaling matapos ang deadline ngayong araw, ang lahat ng PUVs na hindi Ano daw? na hindi Oh. kasama sa consolidation ay ikokonsidera ng kolorum. Muli namang umapila sa Supreme Court ang Transport Group na Piston at mga kaalyadong organisasyon at hiniling na magpalabas ng temporary restraining order laban sa modernization program at sa April 30 consolidation deadline. Isyu ng bayan. Dos por Dos. At maitim ang balak, magtago ka na. Dos por dos. Si Jerry at si Anthony, narito na. Dos por dos. Hahataw ng todo, urado ka. Dos por dos. Ang katotohanan, dala nila. Dos por dos. Walang sinasamba pali, maniwala ka. Dos por dos. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. Dos por dos. Dos por dos. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang Dos por Dos ngayong araw na ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta po kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, mga kapuso, mga kabarkada, mga kapitbahay, mga driver, mga pasahero, mga konduktor, lahat kayo na nakatutok po sa amin. Nakapaligo ba kayo? Yun ang pinaka-importante. Dati napapasigaw pa tayo pag nagbuhos na isang tabo na yan. Wala. Yung tubig sa gripo parang mainit. parang pinadaan mo na sa heater. Totoo kong batsero, kahit anong oras yan dati kapag ka mga bandang katanghalian o kaya mga hanggang alas 3 ng hapon, ganun Pero ngayon, umaga, madaling araw. Hindi mo na kailangang mag-heater. Kaya yung may mga shower heater dyan sa inyong mga bahay, patayin nyo na yan. Patayin nyo muna at makatipid kayo sa kuryente. No? At syempre, importanteng maligo pa rin. Baka kasi sabihin ng iba sabi, magtipid daw. Wag na muna tayo maligo. Nako, baka ang abutin nyo ay balingoy-ngoy. Oo, alam may nyo mga ba yung balingoy-ngoy? nga ngayon kung batsero. Madalas yan. Kapag sa ganyang sobrang init, tapos hindi ka naliligo. Nako, babalingoy-ngoyin ka sigurado. Tanong nyo, ano ba balingoy-ngoy? Ayan, yan ang alamin ninyo. Sabihin na natin, baka maghanap pa ng Google yung yung pagka po dumugo ang ilong nyo sa gitna ng tindi ng init ng araw, malamang kayo binabalingoy-ngoy. Ayan. Hemorrhage. Hemorrhage. Ano ba yan? Nose hemorrhage ba yun? Basta, ba't nga ba ganun, lumalabas ang dudugo. Ako dati, may mga... Balingoy-ngoyin ka ba? Dati, nung maliit ako.
Baka Ngayon, sa ugat daw yan sa blood vessel. Sa blood vessel sa ilong. Sa ilong, yung maninipis na ugat sa ilong, kapag ka sobrang init, Ayun, para siyang naapektuhan. Na kaya yung mga nanay dyan, may mga anak kayo na binabalingoy. Alam nyo naman ang gagawin, ha? Alam nyo naman siguro gagawin pagka binabalingoy-ngoy. Huwag yung pipigay nyo ilong. Pipigay nyo. Pero yung tamang pagpiga, tamang pagpiga. Pipigain na ganun, tapos titingala ba? Hindi. Ayun. Dati yung iba gumaganon Huwag kayong titingala. Dahil sabi, tumutulo nga kaya nga gumaganon ako. Wag po titingala. Medyo tutungo ng konti. Tutungo ng konti. Ay, mamaya magtatanong tayo sa isang maghahanap tayo ng doktor na pwedeng makausap dyan. At baka naman kailangan resetahan tayo sa ganun, yung mga may mga balinguy-nguyin ng ang nakalagay branded na gamot. Tapos walang generic. Today is Payday Tuesday. Payday Tuesday. Naku, kaya pala naman nakangiti si Mother dito. Mother. Payday ngayon, payday. Payday Tuesday. And tomorrow is a holiday. Holiday. Hindi ba pwedeng ilipat ang Biyernes ang visa ng holiday niyan? Wag. Labor Day bukas, pero ang holiday sa Biyernes. May masama ka na namang balak. Naramdaman mo ba? Naramdaman mo ba? Economics, yan ang holiday economics na tinatawag natin. At yan ay naniniwala din dyan ang Pangulong Bongbong Marcos. Totoo. Hindi lang si GMA. Hindi lang. Ang naniniwala dyan sa holiday economics na yan. Totoo yun. Ako din naman naniniwala ako sa holiday economics, kumbachero. Kaya lang masyadong mapanlamang naman yung nasa gitna. Miyerkules Pagka medyo papadulo na, pwede na. Flash Report. Flash Report! May flash report ho tayo. May mga magsasaka raw na nagpunta sa EDSA. Ba? Nag-araro. Bakit Ganun may ba? nag-aararo sa EDSA? Ano yan? Pambihirang Mga magsasaka ba yan? Alamin natin, meron daw pong mga inararo dyan sa EDSA. RH5 Al Gonzales. Coming ball! Jerry at Anthony, durog yung hindi bababa sa 5 mga concrete na barrier ng araruhin ito ng isang provincial bus dito sa tapat lamang ng gate na halos tapat lamang ng gate ng Camp Aguinaldo at gate 1 nitong Campo Crame dito sa EDSA northbound dito sa Quezon City. So makikita nyo dito sa aking likuran ay sa lakas ng impact ay na-flap din yung unahang gulong nitong super lines bus na ito na galing pa ng Bicol Province. Sa lakas ng impact ay isa sa 30 mga pasahero ang nagkaroon ng bukol sa ulo ng mauntog sa upuan dahil ito'y natutulog ng mangyari itong aksidente. Kinakatiran nitong driver ng Superlines. Hindi daw siya pinagbigyan na makaakyat agad ng kapareho niyang mga sasakyan na patungo dito sa bahagi ng Cubao, dito sa Quezon City. Dumating na ngayon itong Road Emergency Group ng Metropolitan Manila Development Authority para tanggalin itong nagkanda durog-durog na mga concrete barrier dito sa bahagi nito ng EDSA. Ang resulta nitong insidente ito ay halos 1 kilometro na yung haba ng mga sasakyan na nata-traffic dulot nitong aksidente dito sa bahagi nito ng EDSA dito sa Quezon City. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Flash Report. Flash Report! Ay, ingat-ingat po mga driver. Lalo na yung galing sa malayong paglalakbay. Baka may iba dyan, inaantok pa no? Lalo yung long haul. Long haul, yung mga malalayong biyahe. Ayan, provincial Bicol, bus pala yun. Galing Bicol to, super linis. Tsaka ito, laging ipinapaalala sa atin. Hindi lang sa mga driver ng bus, pati sa ibang mga nagmamaneho, iba't ibang sasakyan. Karaniwan kasi kumbachero, kapag galing ka sa expressway, medyo mabilis ang dating mo, ang andar mo. Hindi nag-a-adjust ka agad yung
Yung katawan. yung katawan o yung driving driving style nito. Pagdating sa Metro Manila, Ganun pa rin. Ganun pa rin. Mabilis pa rin ang andar. Dapat kaya ewan ko kung napapansin nyo, merong panggising dyan sa papapasok na expressway. Yung nanginginig ng nanginginig guhit-guhit. ka. Parang binabalik ka sa uli, pupunta ka na sa mabagal. Dapat ganoon nag-a-adjust na ng driving condition. Totoo. Yung ayos ka na. Gaganon ka na. Tama. Sa pagmamaneho. Tama. Yung mga driver natin dyan, tandaan ninyo, hindi lang po kayo, hindi lang pamilya nyo ang nakasalalay sa inyo, kundi pati po yung mga pasahero ninyo. At mga kapwa motorista ninyo. Kapwa motorista. Ayan, tinan mo. Hindi pala naman sa mga reporter natin, ang araro po ay mabagal lamang. At yan, ililika ng matinding traffic dyan. Sigurado yan. Sigurado. Lalo ngayon, rush hour. Rush hour na. Sabi nga ni Engineer Tony Nanggel, 6:12 na ng umaga. Tanghali na pala. 6:12 ng umaga. Ang sabi po ni Senate President Mig Zubiri, pwede ba wag nang intayin ng calendar year o school year 2025-2026? Next school year. Sa next school year daw, kumbachero. Dapat nang ipatupad na yung pagbabalik sa old school calendar. Dahil sa tindi ng init na inabot po natin, na pangunahin po na apektuhan dyan ang ating pong mga estudyante. Grabe. May mga klase pa, karamihan hanggang mid-May pa yata, kumbachero ang pasok. Yun yung sinasabi ng Pag-asa na hanggang mid-May, yun ang pinakamatindi. Ayun, ang init na mararanasan natin. Ito yung banner story ng saan ba yun? Nawala, nanakawan tayo. Kanina nandito lang. Sa Iba, Zambales. Mga taga-Iba, Zambales. Diyan pala. Kong Doming Mariano. Nako, diyan pala naitala ang pinakamainit ngayon, 53 degrees Celsius na heat index. Grabe, no? Ang tindi noon, makakaluto ka na ng sinaing dun. At kung ikaw nasa labas niyan, para kang binubugahan talaga ng heater. Totoo. Sa ganyang yung hangin. Yung hangin. Pag humahangin, mainit. Mainit, Sus Mariano. Kaya ito po yung banner story ng Manila Standard. PhilHealth airs heat alert. Hotter temperatures forecast in May, sabi po ng Pag-asa. Sa May pa. Kung naiinitan na tayo ngayon, mas matindi po ang init. Ngayong pagpasok ng buwan ng May, bukas na yun. Bukas na yun. Umpisa na bukas. Alam niyo po ba sa mga kalapit nating bansa, ang tindi, may heat wave na. Sa Myanmar, kumbachero, may heat wave. At sa mga kalapit po natin dito sa Southeast Asia. Grabe. Sa Thailand, may 30 namatay. May mga namamatay dahil po sa tindi ng init. Kaya ingat po. Kahit na mukha kami sirang plaka dito at mga manggagamot naman ay nagre-reseta ng brandy. Ay, ano ba yan? Ba't malakarating na naman tayo doon? Ay nagpapayo sa atin na lagi tayong mag-ingat! Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja. 2 por 2! 2 por 2! Beno, ang tunggak na oras, 15 at kalahating o 16 na minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Umaga, kumbachero. Para kasing si Mother, pupungay, pinupungayan ako. ACS Balita, susunod na! This time check is Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality pride detergent. ACS Balita.
Narito na ang ating ACS headlines. Halos pisong rollback sa kerosene o marangkada na. Diesel at gasolina meron ding dagdag bawas o bawas presyo pala. Department of Energy nagbabala ng brownout. Luzon, Visayas grid muling isinailalim sa yellow alert. Magtatangkang manggulo sa unang parliament election sa BARM binalaan ng Pangulong Marcos. Mga ospital, inalerto ng Department of Health sa posibleng surge ng El Nino-related diseases. Dalawang senior citizen hinihinalang namatay sa heat stroke sa Quezon City. At dalawang pulis na sangkot sa sex scandal sa Laguna. Ito ba yung tinatawag na lovers in pares? Pares sila eh. Pares. Dalawang pulis na sangkot sa sex scandal sa Laguna, sinibak sa pwesto, kinasuhan pa. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. umarangkada na po ang tapyas presyo sa gasolina, diesel at kerosene. Sa anunsyo ng mga oil companies, bumaba ng 25 sentimos sa ang presyo ng gasolina, 45 naman sa diesel habang piso o 90 centavos per liter sa gas. Ito po ang ikalawang sunod na linggo na nagkaroon ng rollback sa presyo ng diesel at kerosene, habang una para sa gasolina pagkatapos ng 6 na sunod na linggo na oil price hike. Samantala, nagbabala naman ng brownout ang Department of Energy dahil sa mataas na demand ng kuryente sa gitna ng naranasang sobrang init ng panahon. Inulutang ni Energy Assistant Secretary Mario Marasigan ang posibleng brownout dahil sa pagpalya ng mga power plant na nangresulta ng manipis na supply ng kuryente. Alas 6:26 ng umaga, naimbag na bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayon, gising na. Muling sinailalim ng NGCP sa yellow alert ang Luzon at Visayas grid kahapon dahil sa manipis na supply ng kuryente at mataas na demand. Nasa yellow alert ang Luzon grid mula alas 2 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon at mula alas 6 ng gabi hanggang alas 11:21 ng gabi. Inilagay din po ang Visayas grid sa yellow alert mula alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon at mula alas 6 ng gabi hanggang alas 7:56 ng gabi. Nakahanda na ang mga ospital sa buong bansa sa posibleng surge ng mga pasyenteng nadali o madadali ng El Nino-related diseases. Sinabi ng DOH na noon pang isang taon nila pinapaalalahanan ng mga ospital na paghandaan ng mga sakit na may kinalaman sa El Nino gaya ng food or waterborne, vector-borne at heat-related illnesses. May nagtatanong sa atin dito, may nagtatanong sa atin dito, hindi daw sila makanood sa YouTube. Ba't kaya? Hindi raw sila makanood sa YouTube. Tapos, kumbatsero, kahapon daw, ito, dapat siguro i-address naman natin to sa Google mismo, sa YouTube. Mm-hmm. Kasi kumbatsero, merong nag-message sa atin, para daw makapanood ka ng YouTube, weird. Mm-mm. Mula pa kahapon, ang DZRH nagkaroon daw po ng age verification. Aba, tinan mo nga naman. Age verification. Oo. Kaya sabi nung nag-message sa atin na nasa IT, dapat ang merong restriction yung vlogger na mura ng mura o fake news ang pinapakita. Oo. Sa atin nagkaroon daw ng age verification. Age verification. Kailangan mo nang mag-login ngayon sa YouTube para makapanood ka, gano'n. Hindi nakatulad dati. Iba yun, gano'n ha. Kaya siguro kaya nagkaroon tayo ng malaking pagbabago. Gano'n din sa ibang streaming. Ng GMA at ABS. Ganun din. Ganun din. Dapat kanyan. Kaya yung problema mga, pala. Yung mga nanonood po sa atin, especially dito po ito po news po ito, news and commentary po yung pinapanood nyo sa DZRH, ano? Baka nagugulo. Dati, gumano lang, pumindot lang kayo, okay na. Ngayon mukhang kailangan yung
mag-login. Hindi, bago to. Hindi naman tayo nagbabago ng content eh. Oo. Dati pa naman tayo, biglang nagkaroon, nakasama yata tayo dito sa restriction ng YouTube. Ayun, yan, yung mga nanonood sa atin ha, pasensya na kayo at may mga pagbabago, hindi naman po natin kontrolado yan. Alas 6:29 ng umaga, Diyos maray na aga sa Indogabos, mga Bicolano, mata na kamo, gising na! Pinalaan ng Pangulong Bongbong Marcos ang sinumang nagbabalak idiskaril ang Bangsamoro election sa 2025. Ginawa ng Pangulo ang warning sa komemorasyon ng ika-10 anibersaryo ng paglagda sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro sa Maguindanao del Norte. Ayon kay Pangulong Marcos, titiyakin niya ang maayos at malinis na halalan sa Bangsamoro at mismong gobyerno ang makakalaban ng mga may masamang balak. Hindi lamang ako umaasa na malinis at mapayapa ang halalang ito, pero higit sa lahat, ang bawat kandidato ay tangan ang prinsipyo ng Bangsamoro muna, ang Bangsamoro muna bago sarili. At titindig sa adhikain na better Bangsamoro. As your President, I reassure that you will have an honest, orderly, and credible conduct of the electoral process. Let this also serve as a warning to those who may plan to threaten and derail this upcoming election. Huwag nyo nang isipin yan dahil ang kakalabanin na ninyo ay ang pamahalaan. Ang tinig Yun. ng Pangulong Bongbong Marcos. Alas 6:30 ang ating oras. Diyos maray na aga sa Indogabos, mga Bicolano. Mata na kamo, gising na. Uy, dyan nga pala sa Bicol ha. This weekend, kumpatsero, meron nga palang... Kaya pala gusto mo ilipat eh. Pwede ba? Meron pala dyan, kauna-unahan, Oo nga eh. kauna-unahang Bicol Loco doon sa mga taga Bicol at may mga kabag-anakan sa Bicol. Ito, pinapakita ho natin sa DZRH Television. Kinukumbida ho kasi kami ni Kumbatsero. May 3 to 4. May 3 to 4, oo. That's gonna be on Friday and Saturday. Saturday? Oo, Friday and Saturday? Bicol Loco. Bicol Kauna-unahan daw po ito ho. At merong may hot air balloons. Matindi to ha. Yung hot air balloon, alam mo Ivan, yung hot air balloon, Mother, ang hot air balloon, ang magiging backdrop mo, may Mayon. volcano. Ang tindi niya. Ayan o. Lumilipad yung Tingnan mo nga hot air naman. balloon. Pagka nilipad ka ng hangin, ang bagsak mo sa bunganga nung... Ng bulkan. Hindi ba ang backdrop? Oo. Ang backdrop mo ay yung... Ako nga iniisip ko sumakay, pero baka sabi ko Ayan. makapanood nga lang muna. Tapos meron pang Global Stars Aerobatic Team. Oo. Tapos meron ding drone light shows and fireworks. Kainggit naman sa mga Bicolano. Oo. Mata na ka mo! Ayan, meron mga Ayan, exhibitions, ganda, may mga food booth, flea market, abo, and dami pa rin. At sa gabi, ay may pa-concert. Si Sarah Geronimo at si Bamboo. Si Bamboo, saka si Kwan, At kamukha mo si Paraluman. Si Eli Buendia. Oo. At Eraserheads. Eraserheads. Ayan, Tingnan nako. mo nga naman, This coming may weekend bayad na ho ba yan? yan. May bayad? Libre. Libre? Kumbatsero. Ang birang patis, napakaswerte naman ng mga Oragon, ano? Kaya ang sabi dito sa imbitasyon sa iyo, Kumbatsero, please RSVP by May 1. Recibe si Buple. Matindi, sabi sa'yo, oo. Matindi. May To RSVP. ensure we can accommodate you in the best possible way. Ayun. Swerte. Ito, first time ba to? First time. Bicol Loco. Bicol Loco. Yung mga taga Bicol. Itong dapat na ipinangungumbida natin, lalo na ng mga dayuhang turista, Kumbatsero. Ito ay sa old airport. Oo, doon sa Legazpi. Legazpi City. Pero ngayon po kapag pupunta kayo ng Bicol, ang lalapagan nyo yung bagong airport nila, yung Bicol International Airport sa Daraga. Magkatabi lang naman yun. Magkatabi lang naman yun. Magkatabi lang. Ang ganda ng background. Alam nyo na may Bicol, yung Mayon Volcano. Ubod ng ganda. Ayan. I-schedule nyo na yan this coming weekend. Samantala, 2 senior citizen na pinaniniwalaang nabiktima ng heat stroke ang natagpuang patay sa kanilang bahay sa Barangay Cristong Hari, Quezon City. Kinilala mga biktima na sina Asuncion Castro Sancho, 82,
isang housemaid at Vivencio Araneta Villamora Jr., 64 anyos, kapwa residente ng Woodside Homes Condominium sa nasabing lugar. Sa investigasyon ng QCPD, natagpuan ang mga biktima sa magkahiwalay na lugar sa bahay pasado alas 9 ng umaga kahapon. Ayon sa tatlong kasambahay, matagal nang bedridden ang kapwa nila housemaid na si Asuncion, habang wala naman silang alam na may sakit ang kanilang amo na si Villamora. Ayun, mag-amo pala itong namatay. Matinding init at heat stroke ang tinitingnan dahilan ng pagkamatay ng mga biktima na hindi naman kinakitaan ng anumang physical injury batay sa pagsusuri sa kanilang mga bangkay. 6:34 ng umaga, Achi Ahya, Mr. Jalamtang, Lakyam Samsihun. Susunod! Tito Boy! Yung palang asawa, yung asa-asawa nung nahuli sa Sa Lovers in Pares, Oo, pati pala yung dalawang nakahuli, sinibak din. sinibak din. Nagpaputok kasi. Naku, pambira. Di ba pala kapag sila. ganyan kahit naman pulis ka, kapag medyo involved ka, hindi ikaw ang re-responde, Hindi ikaw kumbachero. re-responde, Kahit nga sa investigasyon di Tama, ba? hindi kasali Napapanood nyo ba yung Dexter? Oh. Kapag involved ka yung sa Napanood mo na homicide. yung kanyang last episode ng Queen of Tears. Oo, napanood ko Napanood na. mo Happy ending pala. Happy ending. kapag anak, kapag involved, kahit nga hindi ka mag-anak, kahit na magjowa pa lang Magjowa lang. kayo, Hindi ka dapat nakikialam. hindi ka na part ng investigation. Hindi ka na part. Ito, Kasi magiging kuwang ka na may bahid na oo, Saka yung may conflict may na eh. conflict na Kaya dito, sila yung rumisponde mismo. Rumisponde, siyempre, may emosyon yun Ayun. Kaya nga, tapos yun, pinutukan nila. Pinutukan, Yun. Lovers in Pares. 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 Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:35 in the morning. Hi! Maganda morning! Ano ba araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Friday. Yuhu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, All you need is pride. All you need is pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Flash Report. Flash Report. Metro Manila ngayon. meron tayong flash report sa Metro Manila ngayon. Meron daw pong aksidente na naman, kumbachero, sa EDSA. Ano ba tong EDSA? Yung kanina, Quezon City side. Ito naman ay sa Mandaluyong. RH52, Edgel Parosa. Kami na Diel! Ka-Jerry, nakahandusay pa ngayon dito sa kalsada isang lalaking motorcycle rider matapos sumalpok yung kanyang sinasakyang pink na motorsiklo. Sa likuran ng sinusumbang dalawang sasakyan dito nga sa bahagi ng EDSA Mandaluyong. Arito ngayon itong aksidente sa northbound lane ng EDSA, tapat ito ng SM Mega Mall, kung saan biglang huminto o sinasabing biglang huminto itong Toyota Fortuner na may plakang NBS 6714 matapos kumalong ikap ng isang puting van. Dahil sa biglang paghinto ng Fortuner ay sumalpok sa kanyang likuran itong pink na motorsiklo sakay ng rider. Nakahamdusay ngayon, bumangga pa umano sumalbog pa umano itong pink na itong rider ng pink na motorsiklo. Sa katabi rin niyang sasakyan itong Toyota Vios na nadami rin sa aksidente. Pagdudulot ngayon itong aksidente ngayon, Jared Anthony, ang pagsikip sa dami ng traffic mula doon sa may ilalim ng Shaw Boulevard hanggang dito sa harap ng nasabing mall. Papunta na, Jerry Anthony. Anong lane yan, Edniel? Anong lane? Southbound. Southbound. Ay, northbound. Northbound, papuntang QC.
papuntang QC. Correct. Aha. Yung mga motorista natin galing doon sa Shaw Boulevard area ay nakaranas na ngayon ng pagsilip sa daloy ng traffic. Oo, Ito naku. yung dahilan. Yung traffic aid ngayon ng MMDA na unang responder rito ay nagtawag na ng ambulansya. Pero ang may kabutihan kahit papanong balita ay nakakausap pa naman itong nakabulagtang motorcycle rider. Yun nga lang ay hindi siya magalaw yung kanyang posisyon sa pagkakadapa dito sa kalsada. Kailangan may ano yan, may emergency service para ma-stretcher para siguradong hindi lalo mapinsala. Correct. Diba? Wasak yung harapan nitong motorsiklo at nagkalat din yung kanyang mga bahagi o ibahagi nitong motorsiklo sa kalsada. At ito doon sa mga lilinisin. Ang mga re-responding tauhan. Mabilis daw ba ang takbo? Mabilis ang takbo? Mabilis ang Nako, yan na lang sinasabi natin. Ang katabi niyang Toyota Vios. At yung isa namang Biglang preno. Biglang preno dahil may kumaktaw sa kanyang van. Dahil lang ng pagtalbog itong rider doon sa dalawang nakasabayan sasakyan. Hindi na mahanap yung puting van na sinasabing unang nagkat na nagresulta nga itong pagkahetot-hetot ng daloy ng traffic sa bahagi nito ng EDSA Mandaluyong. Para sa kaunaunahan sa Pilipinas, Dinser H, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Aniel. Kaya nga, Manila dapat ngayon. talaga, kumpatsero, yung nawawala na kasi yung mga jeep natin yung mga traditional jeepney na lagi may paalala sa atin. Distansya, amigo. Distansya, amigo. Yun ang importante, distansya talaga Para pag nagprenong bigla yung nasa harap mo, meron ka pa ring ang standard isang sasakyan isang sasakyan isang dapat. kotse pagitan nyo Sa motor, yung mga nagmumotor karaniwan, ang binibigay nilang espasyo motor din. Hindi ganoon dapat lalo na kung medyo mabilis na ang andar ng sasakyan. Sa mga nagmumotor, dapat isang sasakyan pa rin ang distansya. Hindi isang motor. Totoo 'yun, kumpatsero. Kasi may mga pangyayari talaga na biglang pepreno yung nasa unahan mo kaya nga bukod dun sa nakasulat na distansya amigo, may nakalagay diyan katas na Saudi. Ano naman kinalaman? Katas na Saudi. Sinasabi lang ng driver. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Alas 6:45 na ng umaga. Mayong aga mga pinalangga, bugtaw na kamo, gising na. Sibak na sa pwesto ang dalawang pulis na nahuli sa aktong nagtatalik sa parking lot ng isang mall sa Calamba, Laguna. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, bagaman personal ang issue, ngunit gumawa pa rin ng hakbang ang pamunuan ng PNP laban sa mga sangkot na pulis. Bukod dito, naharap din sa kasong kriminal ang dalawang pulis kabilang ang attempted homicide. Ayun. Samantala, Attempted homicide. kasi sasagasaan yung umarangkade. Yung nagmamaneho yun. Yung yung babae, si Mrs. Si Mrs. Oo. Tinanggal din sa pwesto ang dalawang pulis na asawa ng mga nahuling pulis na magkarelasyon. Bakit daw? Wala naman sinabi. Basta isinailalim sila sa si Colonel Jean Fajardo. Restrictive custody habang isinasagawa ang investigasyon sa nangyari. Actually, kumbatsero, bagamat ito'y personal, tandaan natin, meron din pong code of ethics ang mga pulis. Di ba, binabanggit lang. Paano ba ni General Acorda yung sinasabing bawal nga yung may number 2 Oo. Bagamat sinabi lang niyang bawal, pero hindi naman nila ipinatupad. Hindi lang naman panahon ni General Acorda yan. Talagang ever Mulat-mula since. pa. Mulat-mula. Bawal pa. talaga yan. Oo. So ito po ay talagang makakasira talaga sa imahe ng pulis to yung lalo ito partner Pares sila. Lovers in Pares. Samantala, pinawi po ng Maynila ang pangamba ng publiko na magkaroon ng kakapusan ng supply ng tubig ngayong panahon ng tag-init. Tiniyak ng Maynilad na sa kanilang mga consumers na hindi mababawasan ang alokasyon mula sa Angat Dam, kasabay ang panawagan na maging responsable sa paggamit ng tubig ngayong tag-init.
Ang Manila Water, wala bang pahayag Baka yung, naman ng Manila pahayag. Water? Taga Maynilad lang Water ito ka eh. ba? Taga Manila Water ka ba? Maynilad lang. Hindi, Maynilad Maynilad ka. ako. Inaalala ko lang yung mga taga Manila, Kami, yung sineservisyo ng Manila Water. Ayos naman kami sa Ayos Manila. naman. Baka ngayon, ayos. Baka bukas makalaw. Magka-problema kayo. Tinatakot mo kami. Engineer Tony Nanggel, 12 minutes bago ang alas 7 na umaga, naglagay ng mga industrial fan at portable aircon sa NAIA Terminal 3 ang Manila International Airport Authority habang kinukumpuni ang nasirang cooling system sa paliparan. Ayon kay MIA General Manager Eric Ines, sinisikap nilang maayos agad ang mga nasirang cooling tower na nagresulta ng pagkairita ng mga pasahero dahil sa nararanasang matinding init sa NAIA Terminal 3. Humirit ang Department of Agriculture kay Pangulong Bongbong Marcos na bigyan sila ng buffer fund pambili ng bigas at iba pang produkto na ibebenta naman ng mura. Kinumpirma ito ni DI Assistant Secretary Paz Benavides sa public hearing ng House Agriculture and Food Committee. Sa ilalim ng Priced Act, sinabi ni Benavides na pwede silang magkaroon ng buffer fund para makabili o mag-import ng bigas at iba pang agri-prime commodities at basic necessities. Yung kompala, kumbatsero, nabanggit yung murang bigas na yan. Nung palang isang araw, hindi ba nakausap natin si Administrator Eddie Guillen ng National Irrigation Administration? Oo. Nagko na pala sila. Nakipagkasundo sila sa mga Irrigators Association, ibig sabihin sa mga magsasaka, na kaya nyo bang magtinda ng murang bigas? Nagbenta sila ng murang bigas, kumbatsero. Yun, tama sa yun. Albay, nagbenta sila ng 20 pesos na 20 bigas, pesos. pero ang pinagbentahan lang nila doon, yung mga beneficiary ng pantawid, yung 4-piece. 4-piece. Pero yung sa mga regular na customer, ay nakapagbenta sila, kumbatsero, ng at 35 pesos per kilo. Sabi ni Administrator Guillen, kaya talaga ito. Kaya talaga ito basta't maayos yung mas maraming access ang ating mga kababayan na yung Kadiwa stores. Sa Kadiwa store. Kaya, pwede ngang dapat yan, bawat barangay na eh. Bawat barangay, ayun. Baka pwedeng yung barangay hall, Oo. tulad nung minsan, di ba? Isa yung kinover ni Boy na ginawang pahingahan ng mga, kasi sobrang init nga naman. Baka meron ding oras na Kadiwa store yung barangay hall. Kadiwa stores. Diba? Ayun, Administrator Guillen, total pare-pareho pala tayo ng gusto. Gusto raw niya, yan daw ang kanyang yun pala. sasabihin sa Pangulo, na magkaroon ng kadiwa ng Pangulo sa lahat ng lugar. Tama, lahat ng barangay. Lahat ng barangay. Lahat ng barangay para magkaroon ng access ang ating mga kababayan sa murang bigas, murang bilihin na nandyan naman. Andyan. Meron naman production ng bigas. Lalo na kung itutuloy-tuloy yung pagkokontrata contract growing ng NIA mismo, NIA. National Irrigation Administration. Ayan. Kaya nako yun ang talaga. Kompetensyahin na ng gobyerno ang mga traders o yung mga nangungontrata, nagko-contract growing na mga pribadong kumpanya o individual. Yes. Para magkaroon na ng mapababa ang presyo. Kaya to. Total Hindi lugi doon ang gobyerno. Hindi malulugi. Halimbawa, kukontratahin mo yung magsasaka, mayroon kang 4 na hektarya, sagot ko ang binhi, sagot ko ang fertilizer, sagot ko yung kuliglig. Kuliglig. Kung ano mang mga kailangan mo dyan. Basta ang ani niyan, sa akin yan. Sa akin, ako bibili. Hindi mo ibebenta sa iba. Yun. Bibilihin mo ngayon sa murang, sa hindi kamahalan, nakita pa rin yung magsasaka. May guaranteed income sila. May guaranteed income sila na walang puhunan. Walang puhunan. Di tuwan-tuwa ang mga magsasaka niyan. Yun. At habang lumalaki yung kanilang harvest, dahil pagbubutihan nila ang kanilang pag-aalaga, mas malaki ang ganansya ng magsasaka. Yun. Doon natin na ang namumuhunan ay ang gobyerno. Doon natin dalhin ang pondo ng gobyerno at hindi doon sa dole out, so pagbibigay-bigay ng mahirap yung dole out, kumbatsero. Ngayon, kapag ang gobyerno na ang nakabili, ang gobyerno ang market niyan, sila naman ang magbebenta sa mga Kadiwa stores. Ewan ko lang, pagka hindi natin na-access yung murang bilihin na yan. Kaya, Administrator Guillen, ikaw na kaya?
Ikaw na kaya? Ikaw na kaya ang itabi mo, tumutok niyan? itabi mo. Ikaw na kaya. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang ating pong malakas ay nasan ba? Nawala. Ang ating Asan siya? malakas ay yung mga taga dyan sa Tondo. Taga Tondo ba? Nawala. Andito kanina. Nakawan tayo eh. Ay, yun. Ayun na. San Jose. San Jose, Biata, Pandakan. Pandakan. Sa Tondo magpunta yung mga kabayan. Mga taga San Jose, Biata, Pandakan, maghintay-intay lang po kayo at lakasan nyo radyo nyo ha. Lakasan nyo ang volume ng inyong mga radyo o kaya nanonood kayo sa TV at pag nakakita kayo ng isang ang crew cab ng DZRH. Ayan. Oo. Yun na. Yun na ang ating malakas agent. Malakas agent. X44. Ay, X44, Sherwin Alfaro. Oras po natin, 7 minutes bago ang alas 7. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. Dos por dos, walang sinasamba pali. Maniwala ka, dos por dos. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. Dos por dos. Dos por dos. 2 minuto na lang, alas 7 na ng umaga. Kausapin natin ang isang mama, isang doktor na pwede naman sanang magpakuya-kuyakoy na lang sa kanyang clinic. Huwag nang magsalita para walang magalit sa kanya. Pero dahil sa hindi niya matiis, hindi niya kayang kimkimin ang nakikita niya kahit kabaro pa niya. Kahit kabaro pa niya ang masasangkot dito. Kanya pong inihayag sa publiko ang kanyang nalalaman. Tinutukoy po natin ay si Dr. Tony Liachon na makakausap po natin ngayon. Ito may kinalaman po dito sa MLM, parang naging multi-level marketing na style ng mga doktor na nagbebenta ng gamot na ang may-ari ng gamot ay pharmaceutical companies na ang may-ari din ay mga doktor. Napakasalimuot ito. Doc Tony, magandang morning. Magandang morning, Doc Tony. Magandang umaga sa inyo lahat, Jerry, Tunying. Magandang umaga po sa lahat na nakikinig sa inyo. Doc, mukhang nakapang-diinan kayo ngayon ha. May clinic po ba kayo ngayon? Ano po ba ang pinag-aaral sa Nakakurbata si Punta Doc po ako Tony, sa Senate, 10 o'clock po. may hearing. So, kayo pala ay ipinatawag na ng Senado tungkol po sa inyong nalalaman dito sa in-expose nyo na to. Opo, resource person po ako. Opo. Doc Tony, unang-una, bago lang po tayo pumalaot, kumusta po kayo ngayon? Kayo po ang sabi nga Hindi ho ba kayo binabalingoy-ngoy, Doc Tony, sa sobrang init ng panahon? At ano bang magandang Hindi naman. Ano bang magandang gawin? Meron bang gamot? Meron ba kayong mairereseta sa mga balingoy-ngoyin, Doc Tony? Wala, iinom lang na maraming tubig at saka ipipinch mo yung nose mo, lalagyan mo ng ice pack. Yan ang first aid. Ice pack ang first aid po niyan. Itatagilid yung 45 degrees po, tapos ko kayong ice pack dito sa nose bridge nyo. Lalagyan nyo po yung yellow. Tapos habang nakadala yung yellow, ginaganyan-ganyan po yung ilong. Titigil po yan. Unless otherwise po na hypertension ng cause, pupunta kayo sa ER po para makontrol ang BP. Pero usually tumitigil. Kung hindi tumitigil, yung ENT po ay papasok po dyan at kinokoterize yung area na nagbe-bleed. Pero usually ang cause niyan ay hypertension kasi may pumuputok po dun sa Kiesel box plexus usually po. Or kaya pa-X-ray baka mamaya may polyp na bumabara kaya nagdudugo. So hindi pala simpleng balingoy hindi pala gano'n yun, Doc. Kasi yung sinasabi na iba, pag mainit lang panahon ganyan, natural talaga yan. Mainit ang panahon. Opo.
Hindi pala ganun yun, Doc, ha? Pwede palang hypertension. Hindi kasi ganun kasimple. Pero madaling gamutin po. Madaling Tapos, gamutin. siyempre, mag-aabang ka din. Baka meron mga hematological abnormalities na nagpe-present sa balingoy-ngoy. Yung pala, yung pagdudugo sa ilong ay symptoms pala ng isang underlying cancer, let's say, sa dugo. Pwede doon po ang presentation, nagtututbrush na dinudugo or nagpapasa po pag naglalakad. Yan po yung mga signs. So, kailangan ipacheck din ho ang dugo. So kung hindi naman siya hypertensive, baka kanyo may may polyp o may sa ilong? Polyp. Kaya papatingnan, ang the best niyan makakakita, ENT. ENT. Kasi meron silang nasal ENT, eye, ear, nose, throat. Sila ay merong kasangkapan, nasal endoscopy para silipin kaagad siya. Ayun. Mapunta naman ako sa relasyon nyo sa mga doktor. When you first sounded the alarm, ika nga, hindi ba kayo kinuyog na wala ba kayo natanggap na tawag mula sa mga kapwa nyo doktor? Sinasabi, ba't ka naman ganyan? Ba't ka ganyan? Wala ka naman pakisama, doktor. Wala bang ganun na, Dok? Wala. Ako naman, wala naman akong tinutukoy na doktor kasi nabasa ko yan sa Philippine Star sa Inquirer. Pagkatapos nag-research ako, nakita ko yung blog ng isang dating nagtatrabaho doon sa kumpanyang yon. Tapos merong undisclosed number na nagsabi sa akin na tama ang ginagawa ko. So, at yung number na yan pala, na-share din pala kay Secretary Cabral, SP Cabral. Ngayon, nilahad niya doon. Ako naman ay don't pass judgment sa tao. So, inaral kong mabuti. At maya-maya, nagtatawag na ako. Since ako ay dating past president ng PCP, tumawag ako ng doktor sa Northern Luzon, tumawag ako sa Baguio, sa Visayas, Mindanao. Pare-pareho na ang modus operandi ay grupo ng doktor to na may-ari sa Quezon City. Na-incorporate sila ng 2006, 17 years ago. Pagkatapos, sila mismo, wala silang medrep or sales rep, sila mismo ang meron ko konti. Sila mismo nag-iinganyo para i-prescribe yung gamot nila at may quota ka. Kahapon dineclare yan ni Senator Jinggoy at ni Senator JB the other day na tama-tama ganyan ang description ng doktor na nagsabi. Merong isang doktor, isang oras kang kausap na umayaw na siya at nasusuka na siya doon. Yung isa naman umayaw dahil hindi niya masikmura. Kasi yung isa niyang katatapos na kidney specialist, 2 taon na, 2 taon lang, meron ng Lexus, may bahay na, may kotse na mabilis. So, yung isa naman, pinipilit siya, ayaw naman. So, hanggat lumaki, ang na-entice at pumutok to during the pandemic dahil walang kinikita ang doktor, na nauso to. So, lumawak po yung investors into a lot of things. Ang tawag ko sa kanila ay Jedi. Pag na-recruit ka, you can recruit and then you can be given commissions. Ang pangalan ng nila ngayon, almost 10 ay to 20 billion na sila. 10 to 20 billion ho ang kanilang net sale. Mas malaki pa ho sila sa multinational or sa number 1 hong local generic company in the country. Ganun ho katindi ho ito. Opo. At meron din silang pharmacies na pag nagreseta ka, sasabihin, uy, doon ka lang bibili Makikita mo yung mga reseta ng doktor, 10. At pag tiningnan mo yung reseta, kasi may mga referral ako sa probinsya, ang reseta niya, yung gamot mismo na sinasalya ng kumpanyang yon kahit hindi kailangan. Ultimo vitamins Pero Doc Tony, ibig ko sabihin, grupo ito ng mga doktor, nagtayo ng pharma company. Ang tanong ko yung bang gamot nila ay walang bisa o yung kalidad ay mababa kumpara sa mga dati ng mga gamot na ginagamit natin? Well, sa tingin ko, may effect naman, may quality. Pero mali naman din po kasi na prescription for sale. Ang ibig ko sabihin, minsan hindi naman kailangan yung gamot, binibigay naman po. So, nangyayari niyan, additional cost sa patient. Pangalawa, hindi mo naman alam kung tumatalab yan. Kasi yun nga ang sinasabi ko dito. Bakit nakakopong lang? Ako kasi pag nagpe-prescribe,
kung ano yung dapat sa pasyente. Ang iniisip ko kung anong best para sa nanay at tatay ko at sa aking pamilya, yun ay re-reseta ko regardless kung anong kumpanya ang nagpe-prenda sa akin. So, ganun po ako eh. I'm not affected by marketing and sales. Ang iniisip ko, ano ba talaga ang bagay para sa pasyente? Yun ang dapat nating ginagawa. Based on Nabanggit nyo efficacy, yung- safety, and quality of the products. Wala pong ganitong klase na magbebenta ka and capitalizing on the unsuspecting patients na nagpapatingin sa'yo, yung pala iniisip mo, mukhang yung patient ay mukhang piso or dolyar na instead na akala mo hinihil mo, yung pala, kumikita ka na dun sa commission ng gamot, natataga mo pa sa professional fee. Di double whammy naman yun sa pasyente. Doc, Nakakahiya nabanggit po ninyo, Doc, yung marketing and sales, karaniwan yan ang nagpapataas sa presyo eh. Hindi lang gamot, pati sa ibang mga produkto, products and services. Kaya nga, doon ako nakapokus, doon sa efficacy, doon sa quality ng gamot. At yung bang mga gamot nila ay pasado rin sa FDA, Doc? At ang kino-question lang natin dito, yung proseso Yung ethics, yung ethics at yung proseso nila sa pagre-reseta ng gamot? Pasado naman. Kailangan matry mo ang gamot para malaman mo efficacy and quality. Siyempre, pumasa, binigyan ng certificate of product registration. Nang mabanggit mo yung marketing and sales, tinanggal nila yon kasi ang presyo kasi ang analysis ko lang, personal opinion ko lang, tanggalin mo din marketing and sales para wala kang overhead. Ikaw na maging marketing and sales, diretsa ka na. So that, alam mo naman, marangal na trabaho ang Medrep. Tayo naman ay nagtrabaho sa corporate world, di naman natin tinatanggihan. In-interview ako ni Sir Cesar Chavez at ni Senator Francis Tolentino. I worked for the company for 1995 to 2011. Nagtrabaho tayo sa corporate world. Namatay lang yung aking kapatid. Tapos nag-volunteer ako as 1 peso consultant ng Department of Health. Ang inaayaw ko lang doon, ang doktor hindi pwede magsalyan ng gamot diretso sa pasyente because that is bawal yan po sa pharmacy law, bawal yan sa Mexico City Principle, sa PMA, sa PRC. Lahat ho ng bawal, unethical ho yan. So hindi ho pwede po yun. Yun ang masakit ho doon eh. And anong end result ito, Jerry? Alam mo ito, magkakaroon ng degradation ng moral values ng mga doktor. Instead na manggamot, mamemera na lang. Number 2, unintended cost for the patients, cost, at saka yung side effect. Number 3, yung migration ng doctors, madidismaya na dito sa atin, maglalayasan. Pillar yan for universal healthcare eh. Pakaawa mga tao, ang bayanin natin si Jose Rizal. Ba't nagkaganito na tayo? Biro mo, alam mo ito Jerry, kaya sinabi ko sa isang interview, this is the greatest medical corruption in modern times. Kasi kung BOC lang, customs, BIR, na naririnig natin nagkakaroon ng corruption. Ito yung mga doktor gumagawa nito. How come good people will turn evil? I cannot understand that. And based sa isang libro na basa ko, yung Lucifer Effect, when they're given money, power, and influence, itong mga good apples turn into bad apples because of situational forces. Ngayon, itong meeting na to, kaya ako i-attend dyan, para sabihin, not all doctors, not all companies are bad. Siguro 95% are good and only a minority of doctors and companies ang masama. Yan ang gusto natin and separate the bad from evil so that we can clean up the healthcare system and we can move forward at maituloy na natin ang universal healthcare. That is the main reason. Yun kaya ako pumayag na ako. Inimbitahan ako, hindi ako nag-volunteer as a resource person. Doc, babalikan ko. Last question ko po at ito po may kinalaman din sa unang tanong. Wala bang nag-threaten sa inyo, wala bang tumawag sa inyo, nagpahayag ng sama ng loob ng mga kabaro ninyo who might have been involved in this scheme? Wala naman. Nagpapaliwanag sila na hindi sila kasama dun sa listahang nagfo-float around sa Viber. Na hindi daw sila. Sabi ko, ba't akin tinatanong ninyo? Mas siguro kaya kayo ang tanongin nyo kung kayo yung member niyan. Sabi ko, kung kine-question kayo na nandun kayo sa listahan ng mga doktor na yan, bakit hindi kayo tumawag ng abogado, mag-affidavit kayo, notarize, submit nyo sa PMA, sa PCP, tapos mag-sign kayo ng disclosure agreement na hindi kayo member ng kumpanyang yan. At yung hindi pipirma, alam na kung sila'y hindi. Yeah, that's the way to do it. Submit mo yun, o di pagka nagkaalamanan na at lumabas sa pangalan mo, clean slate ka. Yan ang dapat gagawin natin. Disclosure.
Opo, Doc. of our conflict of interest. Yun ang pinakamagaling diyan. Apo, Doc, last na lang, para malaman din ng mga kababayan natin, ng mga pasyente na pumupunta sa kanilang mga doktor, ano ho ba tamang practice? Kapag ako ay pasyente, kumonsulta sa doktor, re-resetahan niya ako, ang tama, ang ilalagay ba niya ay kung ano yung gusto niyang brand? O kailangan nakalagay kung ano man yung brand ang gusto niya, kailangang nakalagay din ng generic. Ano bang policy? Ano ba tama doon? Ang Generics Act of 1988, kailangan isulat mo yung generic at ang brand name. Ngayon, ang problema ko lang, pag hubad mo ni sinulat ang generic, nagsasubstitute sa pharmacy level, nakakutsaba na itong kumpanya. So, ilalagay nila yung produkto. Kaya minsan, nilalagay mo yung generic, ilalagay mo na yung brand name na gusto mo para hindi mapariwara yung pasyente. Kasi sasabihin kasi, walang sulat na brand name eh. Ang gawin natin, eto ho, ang magaling ho dyan. Yan ang problema. O kaya sasabihin, nakasulat na yung brand name mo, out of stock ho yan. Pero ito po ang magaling. May mga ganun eh. Sinasabi ng mga pasyente ko, pagtingin ko, ayun na nga, yung kumpanyang yun ang binebenta. Ganun po ang strategy. So sa malawak pharmacy. po ito. Meron hong involvement din dito yung mga pharmacy. Malawak so dapat, ang tama... Parang kumita kayo ng 10 to 20 billion in 17 years. Matindi po ito. So ang tama, brand name, i-reseta at yung... generic name muna, tapos i-enclose mo sa parenthesis yung brand name. Meron daw ho kasi, Doc, mga nagre-reseta na walang generic, brand name lang. At kapag bibili sila sa parmasya, ayaw nung parmasya na ibigay yung generic dahil yan ang nireseta sa iyo ng doktor mo eh. Yung brand na yan. Hindi, Jerry, yung generic, yung apelyido, yung brand name mo, yun ang first name mo. Yung brand name mo, kunyari, ang bigyan kita example, ang amot mo ay Losartan. So, pwede kang bigyan ng Lifestar or Cosar. So, yun ang brand name. Ngayon, yun ang ilalagay mo. Pag ngayon, tinanggal mo yung brand name, generic, minsan, bibigyan ka ng iba na sinasalya sa'yo. Kaya talaga, susulat mo yung generic, susulat mo yung brand name. Yung ganun yun. Kaya lang, may substitution at the pharmacy level. Ganun po ang nangyayari. May tiwala tayo sa generic sa medicines kasi bioequivalent. Kasi gumagamit na ako ng mga generics product eh. Kasi meron naman yung bioequivalence yan na pag-aaral. Pero siyempre, iba yung originator. Kumbaga, pagka sa camera, Kodakan. Diba? Alam mo na. Pagka sa refrigerator, Frigidaire. Or sa toothpaste. Diba? Siyempre, iba pa rin yung original. Pero tumatalab din po yung generic po. Effective din po yun. Lalo na mga pasyente natin ay mahirap. No? Ang mahirap malinaw drug na, Doc. na hindi effective. Oo, yun ang problema natin. Ayun. Good luck po sa inyo, Doc Tony. Magandang umaga po. Thank you, Doc. Maraming salamat sa inyo sa pagpapaliwanag kong ito. Mag-ingat din po kayo. Thank you. Si Dr. Tony Liachon na ngayon po ay patungo na sa Senado. 10 o'clock pala yung hearing na yon. Nakaw po. Katonying at Ka-Jerry Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. Dos por dos. Dos por Po sa mga dos. nagtatanong kung may problema daw ba sa mata si Doc Tony, baka po may mga tao kasing pagka nagsasalita ay mas marami siyang nakukuhang impormasyon pag siya nakapikit. May mga taong ganun. O kaya naman, ang isa pang suspecha ko dito, dahil hindi naman ako doktor, ang tingin ko ay malamang nag-prepare si Doc Tony. Nag-prepare si Doc Tony sa kanyang pagharap sa Senado. Kaya inaantok pa siya. Nang hula tuloy tayo. Oras mo natin, 7:16 ng umaga. Meron pa ba tayong bago mag-alas 7? Higi nga. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company.
DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Eksakto, en punto. 7:21. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Narito na ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Marcos nilinaw na walang artificial power crisis. PhilHealth may alok na benefit package sa mga magkakasakit na may kaugnayan sa matinding tag-init. Senado isinusulong na ibalik ang dating school calendar. Transport Group humirit ng TRO sa Korte Suprema sa April 30 deadline ng PUV franchise consolidation. Shabu na itinago sa private part ng babaeng dalaw sa NBP na booking. At isang grade 7 student sa Cebu, patay. Suspect, sariling kapatid. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang Pangunahing balita. diretso sa kulungan na isang babaeng bibisita lang sa kanyang pinsan na nakakulong sa Bilibid. Nang tangkain nitong ipuslitang iligal na droga na nakatago sa isang tubo na ipinasok sa kanyang sex organ. Ngunit hindi umubra ang gimmick ng suspect na si Wilmar Castro. Nang isa lang ito ni Correction Officer 1 Everlyn Mary Pinggian sa body search. Kagad napansin ni Pinggian na may nakasiksik sa private part ni Castro. Kaya inatasan ito ng female searcher ng NBP na mag-squat ng ilang beses. Kaya nahulog ang tube na may plastic sachet ng shabu. Kagad namang binigyan ng spot promotion ni Bucor Chief Pio Katapang si Pinggian na ngayon ay Correction Officer 2 na. Ayun. Huli siya, tumadalaw lang ngayon. Siya na ang kulong na rin siya. Siya na dadalawin. Ayun. Samantala mismong ang kapatid ng isang 14 anyos na grade 7 student na dalagita ang suspect sa pagkamatay nito habang gumagawa ng module sa loob ng kanilang bahay sa Talisay City sa Cebu. Sa salaysay ng ina ng biktima, hindi totoong pinasok ng armadong mga kalalakihan ng kanilang bahay at binaril ang kanyang anak. Sabi ng ina, wala siya sa bahay na mangyari ang insidente at pinagtakpan lamang ng dalawa nilang kapitbahay ang 21 anyos niyang anak na si Edwin Jr. Gayunpaman, nilinaw ng ginang na aksidente lang ang nangyari dahil tulog ang suspect nang mangyari ang insidente at aksidente lang na nahulog ang baril at pumutok na siya namang tumama dun sa 14 anyos na anak niya. Alas 7:25, itinanggi ng Pangulong Bongbong Marcos na may nararanasang artificial power crisis sa bansa sa gitna ng halos araw-araw na red at yellow alert sa Luzon at Visayas grid. Sa ambush interview sa Pikit, Cotabato, sinabi ng Pangulo na talagang overloaded lang ang mga power system at sobrang taas ng demand. Tiniyak ng Presidente na nakabantay ang gobyerno sa power situation at tututukan ng mga programa ng NGCP para mapataas ang coverage sa transmission lines. Sinabi ng Pangulong Marcos na may plano at strategy na rin ang gobyerno para mapigilan ang anumang pagmahal ng kuryente. Definitely it's not an artificial crisis dahil talagang the power systems are overloaded. Ang naging consumption natin biglang tumaas talaga because of dahil napakainit. Kaya't nakabantay kami ng husto. Kaya't naman nagkakaroon ng problema sa mga iba't ibang sistema kaya namin tinututukan. At yung pagtaas ng meron kaming mga plano, mga strategy para hindi na magtaas ang presyo ng kuryente. Ayun. Mukhang hindi walang artificial
crisis. Oo. Mukhang sa sinasabi ng Pangulo, totoo. Oo. Totoong may crisis. May krisis. Gaya ng banner story ng Manila Bulletin. Yun. Ayan, no? May krisis. Power crisis. Inadmit ng Pangulo is real. na may krisis, kaya lang hindi artificial. Hindi artificial, Hindi totoo. artificial. Totoong may krisis. Yun ho yung sinasabi ng Pangulo. Totoong nasa crisis situation na tayo ngayon kapag ang pag-uusapan ay energy. Ay, kuryente. Yun. Samantala, makatatanggap ng benepisyo ang mga miyembro ng PhilHealth na maospital dahil sa heat stroke, heat cramps o heat exhaustion. Ayon kay PhilHealth President Emmanuel Ledesma, 8,450 pesos ang benefit package ng miyembro o kanilang dependent na makukonfine sa anumang accredited health facilities. Kabilang ito sa case rates na itinaas ng 30% noong Pebrero dahil sa inflation adjustment mula sa dating 6,500. Itinaas din ng PhilHealth ang benepisyong makukuha ng mga nagkakasakit ng prostate at cervical cancer. Alas 7:27 na umaga, Ombudsman Samuel Martires. Naging interesado si Ombudsman dun sa nabisto sa Bilibid Yung naglagay sa are ng shabu. Paano nga naman na hindi mahuhulog kung pinag-squat. Pinag-squat Ilang beses pinag-squat. Nahulog. Baka maluwag yung pagkakalagay. Nanawagan si Senate President Mig Zubiri na agad ibalik ang June to March na school calendar sa gitna ng sobrang init ng panahon. Ayon kay Zubiri, kung kakayanin ay dapat ipatupad na sa susunod na pasukan ang lumang school calendar at huwag nang intayin ang school year 2025-2026. Bukod niya sa delikado sa kalusugan, hindi nakapagpo-focus sa mga estudyante sa pag-aaral dahil sa matinding init. Sinabi ni Zubiri na binawi na rin niya ang inihaing Senate Bill number 788 na layong i-synchronize ang school year na magsisimula sa Agosto. Alas 7:28 ang ating oras. Kayo ba'y nababanas na? Naaalinsanganan na? Eto, pakinggan ninyo ito. Posibleng pumalo pa sa extreme danger level na 57 degrees Celsius ang heat index sa bansa sa mga susunod na araw. Ito po ang babala ng Pag-asa matapos maitala ang 53 degrees Celsius heat index sa Iba, Zambales. Huling naranasan ng 57 degrees Celsius noong April 2020 sa San Jose, Occidental Mindoro. Tinayataya naman ng Pag-asa na sisipa sa 48 degrees Celsius ang heat index sa Metro Manila. Sinabi ng Weather Bureau na magpapatuloy pa ang sobrang init ng panahon hanggang sa ikalawang linggo ng Mayo. Huling araw na para sa obligadong franchise consolidation sa ilalim ng PUV Modernization Program. Ayon kay LTFRB Chairman Teofilo Guadis, bibigyan nila ng 5 araw ang mga hindi pa nagpa-consolidate ng prangkisa para pumasada sa kanilang ruta. Pakisara mo nga yung pinto at nagkukwento si Elaine Apit Kailangan anyang dumaan ang mga ito sa due process kung saan sasawayin muna sila at i-issuehan ng show cause order upang magpaliwanag. Matapos ito, hahatakin ang mga papasadang unconsolidated, ituturing na kolorum at posibleng magmulta ng 50,000 piso na may kasamang 1 taong suspensyon. May hanggang alas 10 ng gabi ngayong Martes sa mga operator para maghain maski partial requirements na nagpapahayag ng kanilang intensyon na magpa-consolidate. Hindi modernisasyon ang tinututulan ng piston at manibela kundi ang sapilitan daw na franchise consolidation kung saan malulusaw ang kanilang individual franchise. Naghain naman ng petisyon ng supplemental petition, naghain ng piston ng supplemental petition sa Supreme Court laban sa PUV Modernization Program. Ayon kay Bayan Muna Chairman Attorney Nery Colmenares, sumihirit sila ng TRO hanggat wala pang desisyon ang Supreme Court sa nauna nilang petisyon. Palpakan niya ang gobyerno sa pagpapatupad ng programa at tanging mga kapitalista at dayuhan lang ang pinapanigan dito ng pamahalaan. Sinabi naman ng LTFRB na tatanggapin nila ang mga mag-hain ng minimum requirement para sa consolidation hanggang ngayon. Susunod! Tito Boy! Aabangan mo ito, Direktor Dennis Ayag.
DRJ Panaligan, abangan mo to. Sino itong poging aktor Aba. na pinapantansya ng mga matrona at bading? Aha, pero? Salamat po, doktor pala, ang ilong. Oh, hindi. Ganon? Ano naman, Ayos naman yan. No? ito nga ilong ko, salamat doktor eh. Sabi siguro, totoo ba? Totoo ba? ba't pangupa din? Sinong doktor yan? Sasabihin, ano? Hindi, joke lang yun, joke. At sino itong isang opisyal, assistant secretary ng DOTR? Huli sa bus lane? Aba, Assistant Secretary ng DOTR dumaan sa bus lane. Nako naman. Nako, Kasoji Jimenez, abangan mo ito, ha? Abangan mo kung sino yan. Habang nagbe-birthday daw si Ferdy Feluis Jimenez Manzanilla, aka Baby Faye. Baby Faye, happy birthday. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. Pero mamimigay muna tayo ng pera. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang tanong! May nahuli ka na ba, Agent X44? Ang ating malakas agent na nandyan sa Pandakan, Maynila. Si Erwin! Go! Actually, tingin ka, Jerry, dito tayo sa, parang sentro ng heat index. Parang, ito na capital yata ng heat index, Maynila, susunod. Mainit na ganito pa ng oras, ha? Mainit na. Pero malamig-lamig ng konti hangin. Alam mo, tignan mo nga, sa init ng panahon, dinidilig na yung mga sasakyan ni nanay, nagdidilig na sa sasakyan. Tapos, pinapatubo ba? Baka mamunga yan. Sinuberan sa yung salamin ng kotse ng karton dahil sobrang init na naman sa maghapon. Yung iba yan, lalagyan na ng mga lona para hindi masyado mainit. Yung iba naman yan, kagaya ni nanay, dinidirigan na lang yung sasakyan para hindi pag-init. Pero mukhang magbubunga niya na, magbubunga niya magbubunga niya, pero eto magbubunga. Oy, tipid doon sa tubig. Huwag masyado magastos sa tubig. Kamo. Oo. Ngayong umaga, may alakasang, asan yung radyo nyo? Ayun pa, asan? itaas mo kasi. Ayan, itaas mo daw. Taas mo kasi. Ilan nanay, huli natin, nakikinig sa Charing, pangalan nyo po? Cecilia Evangelista. Cecilia Evangelista. Yung kayo nakatunin sa Oo, hanggang drama hanggang gabi pa. Aba. Talagang walang tutukan. Parang araw din kayo, tutok na tutok. Sino paborito yung announcer pag umaga? Si Anthony Taberna at Jerry Baha. Anthony Taberna at Jerry Baha, anong programa paborito at tuwing umaga? 2 or 2. Ayun. 1,000 pesos! Very much po. Nakaisali mo ka si Nanay Cecilia. Hindi kayo madidisgrasya sa araw pero may grasya kayong matatanggap, di ba? Ilang taon, Natanggap ko ngayon. ilang taon na kayo, Nanay? Ilang taon na si Nanay? Ilang taon na kayo, nanay? 66. 66. Aba. Hindi halata, ha? Para palang DCRH din, 666. Hindi, 666 yan. Si RH6. Tignan mo, parang pagpatok mo, ayan na, yung ib na. Kaya walang daanan ng hangin. Oo, kaya nasa labas pero walang na daanan ng hangin. Opo, maliit lang po bahay namin. Hanggang dito lang ang ayos lang po. Ayos lang po. Basta malinis ang bahay. Ayos lang. Maganda at maliwalas naman sa loob. Pero nga lang talagang walang daanan ng hangin. Kaya nandito kayo sa labas pag ganito oras. Opo. Pero kasi paggising ko pa lang, minsan alas 2, alas 3. Nakikinig na ako ng balita ni Nakiset. Aba, napakaaga niya naman palang gumising. Maagang nagigising. Saka nakatutok talaga sa DCRH. Opo. Madaling araw, maalinsangan na. Ako alas 8, alas 9. Kaya ang aga ko rin magising. Ayun. Warm. Ayos. Ayos.
catches the basta yun, yung early worm nakaka-catch. Pero i-catch nyo po ito. Early worm catches the bird. Salamat po. Ginawa mong worm yung bird. Binaliktad mo eh. Pag nanonood kayo ng DZRH, nakatutok kayo sa DZRH, nakikinig kayo, pwede kayo manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas promo. RH number 6, service patawag tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Yun! Si Sherwin yung pagka nakikinig sa DCRH, kung ibong ka, maging uod ka. Maraming salamat, Sherwin, at kay Nanay Cecilia Evangelista. Congratulations sa mga taga-Pandakan. Thank you! Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Check is brought to you by Rich. Pangunahing balita. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag. Puso. Ayun, magandang dilag si Secretary Amina Pangandaman, ano? Nakita mo ba yung picture ni Secretary Pangandaman? Habang sila'y nasa gitna ng initan? Sa gitna ng initan. Alam mo, kumbachero, itong pinasinayaan kahapon, binuksan na yan. Itong Malitubog Maridagaw Irrigation Project Stage 2. Yan sa Pikit, Cotabato. Yan pala 5 billion na project yan eh. Ba, ang mahal pala nun. 5 billion pala yung proyekto niyan. Binuksan na po ng Pangulo. Finally, natapos sa wakas. Sa wakas nagkatawan tubig na rin yung para sa ating mga magsasaka doon po sa Cotabato. North Cotabato yan, Pikit, Kumbachero, no? 10 years po yung 10 years po yung project na yan. 10 years in the making. 10 years in the making. Ito diretsuhin na natin 10 years in the making yung project na yan. Wala pong nangyari, puro corruption. Yun po ang sinabi ng mga tao diyan. Grabe. Walang nangyari sa project kundi puro corruption. At salamat dito kay Administrator Gillian na 1 year lang. 1 year lang. Sabi nga niya, 1 year lang. Personal siyang nagpunta doon last year, February. Kinausap daw niya yung lahat ng nanggugulo. Ngayon, natapos na, kumbachero. Ayos. Natapos na. Kaya talaga pagka ang government project na napakaganda, pagka hinaluan ng kabugukan, walang mangyayari. Pero pagka inayos nung mga nung implementor, may mangyayari. Isipin mo kung gaano kalaki ang pakinabang ng ating mga kababayan dyan. Ang balita dyan, kumbachero, sa irrigation na yan, gaano ba karaming palayan? Almost 10,000 additional area ang malalagyan ng irigasyon. Gaano kalaking rice production yan? At ang mga kababayan po nating mga dating miyembro ng Moro Islamic Liberation Front na ang hawak-hawak dati mga armas. Ngayon po ay mga farm equipment. Pang-araro. Kaya makikinabang additional production para sa ating mga magsasaka. Ayos yan, maghanap ka pa. Sigurado marami pang ganyan, Director Loris Guillen. Hindi. Administrator Loris Guillen. Administrator... Hindi, pambihira. Eduardo Guillen. Eduardo Guillen. Sigurado marami pang ganyan. Mga napagkapirahang irrigation project. Hindi lang yan. Marami pa yan. At pakihanap mo na lang, Administrator. At siguradong yan ang kailangan natin para tayo maging self-sufficient sa lalong madaling panahon. At Secretary Amina Pangandaman, parang ikaw ang bulaklak dyan sa mga picture na nakita natin. Ikaw ang... The only thorn among the roses. Ganun ba yun, Sherwin? Baliktad na naman. Baligtad. Ay, ating Annabel Tapalya. Sino yung kasama mong mga nanonood dyan? Si Tito Ando, tsaka daw si Mama. Ay, nakatutok. 24 oras. Andito na siya, si Tita Morley. Sino ba tong poging aktor na pinapantasya daw ng mga matrona at mga bading? Na nagpaayos pala ng ilong. Ganun
Sino yan? Naku, nakaabang na si Mel Magno. Habang Kuya Mel. kasama yung mga taga BCIU Sunriser Duty Officers sa NAIA Terminal 3. Yung mga- Bantayan mo rin dyan yung gagawing lounge, OFW lounge, Kuya Mel Magno. Oo nga pala. Dyan sa Terminal 3. Terminal 3. Alamin nga natin ang latest mula kay Tita Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Magandang morning Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning ka Jerry at ka Tunyig. Well, nakakaloka siya, super mega nakakabaliw dahil hindi ako makapaniwala sa balita. Pero eto, kumpirmado nga na itong aktor na gwapong-gwapong hinahabol ngayon ng mga matrona, ng mga bading, ng mga kababaihan, kinalolokohan ng mga kung sino-sino, ay kumpirmadong nagparitoke pala ng ilong. Kaya pala Talaga? ang ilong nito. Napaka-pointed nose at pero bumagay naman sa kanya ng bonggang-bongga. Well, isang magaling na doktor ang gumawa pala. Sino ng daw? ilong Sinong nito. doktor? Doktor, ayan ha. Si Doc na bagitin ko ba? Oo, kung magaling Oo, naman. kung magaling, i-promote na natin. Baka kaya ba niya akong papugiin? Kaya ba ang patangusin ng ilong ko niyan? Marami na pala itong niritoke. O, Talaga? doktor na ito. Si Vicky Bello ba yan? Mahal ba? Ay, Mahal? hindi si Vicky Bello. Hindi si Dr. Vicky Bello. Hindi rin si Dr. Manica lang. Si Ivy, si Dr. Ivy. Hindi. Kung tawagin siya ay parang father? Father? Daddy? Parang mga ganun, something like that tawag sa kanya. Hindi si Doc Sam De Lasa? Hindi rin si Doc Sam? Palang aktor na ito noon, hindi ganun ka-pointed nose ang ilong. Pero yun lang naman pala, ang pinaritoke ng naturang aktor, yung kanyang ilong na bumagay sa kanya. Ang naturang aktor, naritokado rin pala. Hindi ba si Dr. Ferdy Lacson yan? Dr. Ferdy Lacson? Naku naman! Naku naman! Hindi ba si Doc Ruel Bertubin yan? Ang dami mong pila ng mga ritok nagre-ritok mo. Ay, bakit hindi ka sumagot kay Dr. Ferdy Lacson? At dahil na ayos na ang ilong niyan, lalaking-lalaki na siya ngayon? Yes, lalaki-lalaki. Kaya nga pagka nakikita, naku, ang gwapo-gwapa ni Papa. Ayun. Ang gwapo naman ni Papa Bol. Yun. Papa Bol. Pipo, po. Dito, ganon. Ay, nako. Yan ang ating DCRH. At ngayon muna bago ko magpaalam, happy birthday kay Carlos Socaldito, anak ni Jobert Socaldito. At kay Mami Sherry Ramirez. Hi! Ayan, inahay ko. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, babu! Maraming salamat sa iyo, Tita Morley. Sa iba pa nating balita, kumbatsero, naaresto na ang gunman sa pagpatay sa radio broadcaster na si Juan Humalon. Inukoy ng PNP ang suspect na si Julito Mangumpit alias Ricky na nadakip ng otoridad sa Dipolog City, Zamboanga del Norte. Isang assistant secretary ng DOTR ang pinara at hinarang ng mga tauhan ng MMDA at Highway Patrol Group sa EDSA bus lane. Nako. Pero sa halip na tikitan at patawan ng multang 5,000 pesos, absuelto raw. Inabsuelto raw po itong assistant secretary ng DOTR. At sa halip ay hinuli na lang siya dahil sa paglabag sa number coding na may multa lamang na 500 piso. Mula sa 5,000 do sa pagpasok sa bus lane. Alam nyo kung bakit? Bakit? Patay sa report. Hindi tinikitan sa pagdaan sa EDSA busway. Itong assistant secretary na ito ng DOTR. Dahil may ipinakita itong exemption pass sa naturang exclusive lane. May exemption pass ba dyan? Secretary Jimmy Bautista, Secretary totoo Jimmy, ba ito? Totoo, hindi ba in-enumerate yun naman kung sino lang ang exempted dyan? Walang exemption pass
dyan sa busway na yan. Sino yan? Sino yung assistant secretary? Ang assistant secretary ng Oy, DOTR. binabati pala natin si Kuya Erwin Aguilar at ang mga taga-Pag-asa na kahit daw po mainit ang lagay dyan sa Pag-asa ay naglalagablab daw po ang kasiyahan ng mga empleyado ng Pag-asa dahil dumating na ang kanilang performance-based bonus na katumbas ng halos 60% ng buwan ng sahod. Ay mapapalundag ka nga naman dyan. Ang nasabing PBB ay nakabase sa taon 2022. Ayun, kaya mga taga-Pag-asa, wala ba tayo dyan? Wala tayo dyan. Kuya Jerry Labasan, andito na. Yung Jerry inaabangan mo, Labasan. sino ba yung ASEC na to? At Eric Dimaculangan, ASEC Assistant Secretary General Eli Cruz. Kuya Ricky Alipio, andito na. Ang Assistant Secretary ng DOTR. Ayan. Na dumaan sa EDSA busway at hindi tinikitan At dahil hindi- may exemption At pass. may exemption. Ay, magandang may umaga exemption. pala kay Ninong RD Dong Tolentino. RD Dong. RD Dong Tolentino. Ay, may kakausap sa'yo, RD. Dong, mag-set daw ng schedule ng meeting ng sa'yo. meeting. Ayos na, nakausap ko na. Ang Assistant Secretary ng DOTR na dumaan sa busway sa bisa ng kanyang exemption pass. Oy, DE Aris Ramos. Andito na. DE Aris Ramos. Aris Ramos. Si Bossing Simeon, John Felix. Ayun. Aba, birthday mo pala. Happy birthday. Kuya. Binabati ka ng buong PMA Maringal Class of 1988, Bossing June Felix. At binabati pala natin si General Bart Bustamante at si former PNP Chief Asurin na nakatuwang ko sa kasal. Ako na rin aampunin ng class 91 ng PMA. Ay, 89 pala, 89. Sabi ko, 89. kung kailan tapos na kayo, sa kanyo ko aampunin. wala nang nakaupo sa kanila. Retired na lahat. Ang Assistant Secretary ng DOTR na dumaan sa busway dahil sa raw ay exempted. Meron daw siyang exemption pass. Ay, Kuya Ricky Alipio, andito na. Sa kabila ng ang pinapayagan lang ay Presidente, Vice Presidente, Senate President, Speaker of the House at Chief Justice ay hindi po pinangalanan. At aalamin natin yan kay Secretary Jimmy Bautista. Pambihirang patis naman, anak ng bakang dalaga naman. Pangunahing balita. 7:56 na umaga, magbabalik po kami pagkalipas ng 3 araw. This time. Nako, pambihira. Hi. Pati si Ombudsman Samuel Martires, binitin mo. Ombudsman, nako, hanapin natin yan kung sino yan. Hinihintay niya Assistant Secretary na yan. Pasensya na po, Ombudsman, ha. Ako din naman hinintay ko itong binabasa ni Jerry. Pambihirang pati sa... Ay, Kuya Raul Cervantes, ang OWA natin dyan sa Bohol. Magandang morning, Kuya Ed Season. Magandang morning. Baka po gusto niya nang palitan yung inyong mga bubong, ha? Buti na lang, may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganting bubong na matibay na, makulay pa. Mag-cherry loom, pre-painted ka na. Oy, alas 8 na, kumbachero. Alas 8 na, tara na. Punta na tayo sa Bicol Loco. Kauna-unahan. Abangan nyo yan. Diyan sa Bicol, May 3 to 4. May 3 to 4. Nangungumbida ho ang mga Bicolano. Ayan, hot air balloon. Ang tindi, no? Hot air balloon, tapos ang backdraft mo ay ang Mayon Volcano. Yung Sangka pa. Punta tayo sa Bicol. Diyos maray na aga sa Indugabos, mga Bicolano. Mata na ka mo. Bye! Happy weekend! Woohoo! Damdaming bayan. Susunod na.